Guys, good evening. Yun, update lang tayo dito sa Tokyo Marui BSR10 G-Spec. So, ito yung pin-upgrade sa atin from Lemery, Batangas. And kung mapapansin nyo, naka-suppressor na siya kasi nag-extend tayo ng barrel. So, pakita ko sa inyo. Gumamit tayo rito ng 455mm na barrel length, 6.1mm naman yung inner diameter niya. So, ito siya. Yan. So, yung barrel na yan is pinagawa rin natin kasabay nung piston body at spring guide na pinagawa rin natin, pinasadya natin para sa unit na to kasi gusto ng owner pataasin yung FPS yun, kaya eto yung mga ginawa natin sa kanya. So nakikita nyo ito yung stock parts niya na plastic, then yung spring na malambot, then ito yung nilagay natin. Dumating na nga yung parts na pinagawa natin, so pakita ko sa inyo. Ito yung piston body, piston cap, tsaka spring guide na pinagawa natin. So lahat to is aluminum. Pasadya natin to at mga parts na to. Then sa inner barrel yan, meron tayong stainless na inner barrel 6.1. So may available din sa atin na ganito, pasadya rin natin. Then yung sear, parating na yung sear, steel sear, tsaka yung half of rubber. Then yung spring na ginagamit natin sa double bell BSR10. So yun, meron na tayo rito. Yan, gagamitin naman natin siya dito sa Tokyo Marui BSR10. So, pinasadya na natin yung spring guide niya. Yung outer diameter ng spring guide is sakto-sakto lang dito sa spring na ito. Halos wala siyang malug talaga. So yun, pakita ko muna sa inyo yung stock parts nung Tokyo Marui BSR10. Kaya kinakailangan natin mag-upgrade ng ganito. Plastic pa kasi yung piston body ng Tokyo Marui, kaya kinakailangan natin magpalit ng aluminum para mas mapatibay natin siya kasi mas matigas sa spring naman yung gagamitin natin sa kanya. So ito, ikumpara nyo na lang. Ito yung stock, made of plastic, then ito naman yung pinagawa natin na bago, aluminum. So yun, habang hinihintay natin yung steel seat at yung may kulit na half of rubber, install muna natin itong mga to. Simulan na natin. A few moments later. At yun, na-install na natin yung piston body na pinagawa natin, yung aluminum. Ayan. Then, nagawa na rin natin yung spring na lalagay natin sa kanya. Nasukat na natin yung tamang sukat. Then ngayon, test naman natin kung sasabit siya. Medyo matigas pa. Ayos, sumasabit. Check naman natin kung may singaw yung piston niya, yung pinagawa natin. So yun, sa mga nagte-test na compression ng ganito, para malaman kung may singaw yung piston sa cylinder, ganito lang yung gagawin nyo tulad yung ginawa ko. Ikasan nyo lang, then takpan nyo yung dulo ng nozzle, then i-fire nyo siya. Mag-i-stack dapat yung piston yan. Magre-release lang yan kapag tinanggal nyo yung kamay nyo sa taas. Yan. Maririnig nyo naman na nag-fire talaga siya. So yun, i-assemble naman natin muna yung barrel, itong stainless barrel. Mas mahaba yung gagamitin natin. Nagabit na natin. Ito yung dating barrel niya, yung stock barrel. May kita yung length nila, napakalaki na diferensya. Siguro nasa 6 inch. Kasi ito is nasa 300mm, 303 or 305mm. Then ito naman is 455mm yung ginamit natin sa akin. So, subukan na natin siya. Hintay lang natin yung sear, tsaka yung half of rubber nandito na, yung sear na lang. So, parating na rin. Kaya, yun, install na natin yung 6.1mm na inner barrel. Nagpalit na rin tayo ng half of rubber. Then, yung pinagawa nating piston tsaka spring guide na install na rin natin. At yung spring na ginagamit natin sa BSR10 na-install na rin natin sa kanya. Steel sear, yun. Then konting modification sa ibang parts sa internals niya, sa trigger, cylinder, tsaka sa stopper. At eto na nga siya ngayon, right ko sa inyo.
Medyo matigas pa igasa kasi bago pa i-spray. Pero lalambot din. Sa sumabit na yan, kita nyo. Smooth na yung pagbalik sa kanya. Ayan. So ngayon, check natin yung FPS kung gano'n nakataas. Later. Guys, nakita nyo naman kung ano yung mga pinalta natin sa kanya. So sa ngayon, FPS check naman tayo. Gagamit tayo syempre ng 0.20. Tignan natin kung gano'n nakataas yung FPS niya. Siyempre, ginamit natin yung spring na ginagamit natin sa Double Bell BSR10. Yung plug and play na ginagamit natin na umaabot ng 600 plus FPS. So yun, pakita ko sa inyo. Kasa natin. Malambot siya ilahin at malambot din siya ibalik. Hindi siya umiikot. So ngayon, check na natin yung FPS. Ikabit na natin yung pan-check natin ng FPS. So lipat natin yung camera. Dito tayo mag-check sa labas. So yun, check na natin ngayon yung FPS niya using 0.20. Isa natin. Right. 670 FPS. 669 FPS. 667. Yan guys, nakita niyo kung gaano kataas yung FPS niya ngayon. So balik na tayo sa table natin. So yan guys, nakita niyo kung gaano kataas yung FPS niya. So sabi naman ni Honor is okay na yung ganun. Okay na raw siya, masaya na raw siya sa ganung FPS. So itong unit nga pala to is hindi naman gagamitin sa game site. Kumbaga pang personal na libangan lang, sa bahay lang. Kaya gusto niya pataasan yung ulit sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade ng mga ganitong airsoft unit, lalong-lalo na yung mga bolt action sniper rifle, message lang sa page. So, pag in-upgrade natin yan, syempre gagamit tayo ng mga pasadya na parts katulad ng ganito. Yan, yung mga plastic piston, ginagawa natin aluminum. Then gumagamit tayo ng polyurethane na cap, piston cap para sa kanya. So, meron din tayo pinapagpagawa ng ganung parts. Spring, meron tayong available na spring na plug and play sa mga Double Bell BSR10. At syempre, yung inner barrel, meron din sa ating available na inner barrel para sa mga sniper rifle. Ang inner diameter niya is 6.1mm. So ilan po ulit, sir? From Lemery, Batangas. Yun, maraming salamat po. Itono lang natin yung accuracy niya. Then, pwede na ulit natin ibiyahe papuntang Batangas. So ilan po ulit, maraming salamat. Let's go! Hey! Oh, come on, Roy boy. What you got? 70. Hey!